Good day, sir. I'm here to present my assignment in compliance with your course, Buhay at Mga Sinulat ni Rizal. But before that, I wanted to introduce myself. I am Princess Maris L. Mariano from BAC RT1. So without further ado, let's start. So we're here to explain or answer the following questions. The first one is, kung American-sponsored hero ba si Dr. Jose Rizal o tayong mga Pilipino ang humirang sa kanya? At ang pangalawa ay, kung sa aking palagay ba, bayani ba ni Dr. Jose Rizal? Bago ko simulang sagutin ang mga tanong na yun, narito ang isang quotation ni Rizal na nais kong banggitin sa discussion na ito. Ito ay mula sa Kabanata 63 ng Noli Me Tangere na sinulat ni Kat Jose Rizal. Sabi dito, ako'y mamamatay na hindi man lamang nakita ang maningning na pagbubukang liwayway sa aking bayan. Kayong makakakita, batiin niyo siya at huwag kalilimutan ang mga nalugmok sa dilim ng gabi. So sinama ko to dito kasi it commemorates kung anong mga sacrifices na ginawa ni Dr. Jose Rizal during his time. Also, it made me realize na even that wouldn't stop Jose Rizal to fight for the freedom of our society. Kaya ako sinama. So sino nga ba si Dr. Jose Rizal? Bakit natin siya tinuturing na pambansang bayani? So si Dr. Jose Protasio Rizal Mercado E. Alonso Villalonga ay isa sa mga bayaning pinaglaban ang kasarinlan ng Pilipinas. Isa siya kasama ni Andres Bonifacio, Apolinario Mabini. Ngunit kaibahan sa kanila, ipinaglaban niya ang bansa hindi sa paraang dahas, kundi gamit ang kanyang talento at husay sa pagsusulat. Ipinanganak siya sa Calamba, Laguna noong June 19, 1861, binaril at namatay noong December 30, 1896 sa Bagong Bayan. So, bale, ngayong June 19, 2022, si Rizal ay 161 years old. So, at the age of 3, si Rizal ay marunong na agad sa alpabeto sa tulong ng kanyang magulang, o ng kanyang nanay specifically. At the age of 5, si Rizal ay nakakasulat na at nakababasa. And at the age of 11, si Rizal ay nag-aral sa Ateneo Municipal de Manila. Although before that, hindi agad tinanggap sa paaralang iyon si Jose Rizal. Pero dahil sa pamamagitan ng kanyang koneksyon at kakilala, later on ay nakapasok si Rizal sa paaralang iyon, sa premiadong paaralan na iyon. Although hindi naging madali yung journey ni Rizal sa pag-aaral niya doon kasi he feels lonely and sad kasi that time, siya lang ang nag-aaral na kayo maging Pilipino doon. Ang mga kasamahan niya doon ay mostly mga mestizo. Ilan sa mga natatanging akda na isinulat ni Rizal ay ang Noli Me Tangere or Touch Me Not in English, El Filibusterismo or The Reign of Creed. Although bukod sa mga yon, mayroon pa siyang mga kilala na sinulat gaya ng Chinelas ni Jose Rizal at ang Tula na sa aking mga kabata. So bakit nga ba siya tinaguri ang pambansang bayani? Una, ang paglaban niya sa mga mananakop, hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng kanyang talino at husay sa pagsulat. Hindi natin maitatanggi ang fact na si Jose Rizal by that time ay privileged enough to live his life na. Hindi na necessary na hindi niya ipaglaban yung life niya by that time. Pero hindi yun naging hadlang para i-neglect niya yung pangangailangan ng Pilipinas, ng mga kapwa niya Pilipino na ipaglaban yung kasarinlan nila by that time. Especially yung mga nasa marginalized sectors na aping-api by that time nung colonial period. Kahit na privileged enough na siya na magkaroon ng comfortable life at maging safe, hindi yung nag-stop sa kanya para hindi pakialamanan yung life or yung estado ng buhay na meron yung mga Pilipino that time. Sa pamamagitan ng kanyang mga nobela, naibulgar ang mga masasamang gawain ng mga mananakop na Kastila gaya ng karahasan, korupsyon at masasamang gawain ng mga praile at opisyal na Espanyol. And next is maraming mamamayan din ang nabuhay ang pagkamakabayan, nabuhayan ng dugo upang ipagtanggol ang kasarinlan ng Pilipinas, kabilang ang ama ng Katipunan at ang isa ring bayaning si Andres Bonifacio. Nahimok niya din sina Emilio Aguinaldo at iba pang mga bayani para ipaglaban or mag-create ng revolusyon ang mga Pilipino by that time. Ngunit kahit tinaguyan na nating pambansang bayani si Jose Rizal, according sa National Commission for Culture and the Arts, wala pang ipinoproklamang opisyal na pambansang bayani ang gobyerno ng Pilipinas.
walang batas o executive order na nagproklama sa kahit sinong Pilipino bilang pambansang bayani ng Pilipinas. Although nagkaroon ng National Heroes Committee para ayusin sana ang problema sa usaping pambansang bayani, walang naging final decision ito later on. Kaya nung American colonial period, noong 1901, sa ilalim ng pamumuno ng Amerikanong gobernador na si William Howard Taft, kinilala bilang pambansang bayani si Dr. Jose Rizal. Although ang sabi, kaya nagkaroon ng ganitong proclamation or pagka talaga bilang pambansang bayani si Dr. Jose Rizal. Ginamit ito ng mga Amerikano para i-pacify or i-prevent ang kahit anong occurrence ng revolution by that time. So gusto nila iparating sa mga Pilipino na ang mga Amerikano that time ay hindi kalaban dahil most of the Filipinos by that time, after nila makolonize by the Spanish, naging skeptical din sila sa kung ano nga ba ang intensyon or tunay na intensyon ng mga Amerikano sa mga Pilipino. So para tanggalin ang ganong connotation or kahit anong issue na pwedeng magtulak na mag-embark sa mind ng mga Pilipino na sila ay hindi kakampi, itinalaga nila ito. Naglabas sila ng na gawing italagang pambansang bayani si Dr. Jose Rizal. Ilan sa mga batas or mga legislations na ginawa to recognize the national heroes' heroism and martyrdom. Ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. On February 1, 1902, itinalaga ang December 13 bilang Rizal Day sa ilalim ng batas bilang 346. On September 28, 1901, nagbigay bisa ng pagkatatag ng pampublikong monumento kay Rizal sa ilalim ng batas bilang 240 or yung ang kilala natin bilang Luneta Park. On June 12, 1956, under Republic Act 1425 o ang Rizal Law, dito nire-require ang lahat ng mga schools and universities na i-include sa curriculum ang pag-aaral ng lives, works, and writings ni Rizal to educate students about nationalism. And ang batas bilang 137 or ang pinangalan kay Rizal ang isang provincial which is the Rizal province. Pero other than that, meron pang ibang mga pagtatalaga. Like for example, yung mga streets na pinangalan kay Rizal is also to mention yung barya na meron tayo yung piso kung saan makikita yung picture ng Rizal. Despite that being said, hindi American-sponsored hero si Dr. Jose Rizal. Bayani siya at tayong mga Pilipino ang naghira sa kanya. And to support that claims, bago pa man i-recognize ng Americans that time, or talaga sila na si Dr. Jose Rizal ang pambansang bayani natin, according to Dr. Floro Kibuyen, kahit ang mga Katipuneros ay kinikilala si Rizal bilang bayani. Kung saan makikita sa Confesiones ng Katipunan. Kasi by that time, to enter the Katipunan, may mga codes na gagamitin. And sa bayani, ang code na gagamitin ay yung Rizal term. And under the presidency of Emilio Aguinaldo, our first president of the Republic of the Philippines, noong December 30, 1898, ginawang pambansang araw ng pagdadalamhati on December 30 para sa pagkamatay ni Rizal at iba pang mga yumaong bayani. So, this was in 1898. In 1901 pa na itinalaga si Rizal bilang national hero ng American. So meron na, sa panahon pa lang, bago pa man ng Americans, ni-recognize na at in-acknowledge na or kinammemorate na yung mga sacrifices at yung death at ibang pagkamatay pa ng mga ibang mga bayani. Diba? And the next one is itong sa Daet Camarines Norte. So lingid sa kaalaman ng lahat, hindi yung nasa Luneta Park ang first monument ni Jose Rizal, kundi ang nasa Daet Camarines Norte. Ito ay naitayo noong February 1899 habang yung nasa Rizal ay, habang nasa Luneta ay tinayo ng February ng 1913, nauna itong nasa Daet Camarines Norte. Ito ay alinsunod sa decree order ni former President Emilio Aquino. So, karagdagan lang po sa personal sentiments ko. Marahil ginamit ng Americans si Dr. Jose Rizal, o yung pagtatalaga ni Dr. Jose Rizal bilang pambansang bayani as a means to prevent the occurrence of any revolutions from Filipinos by that time. Pero Jose Rizal already proved himself enough to be called as our national hero. Kaya I considered him as my national hero, even with or without the proclamation or pagtatalaga pag-recognize ng mga Americans sa kanya as
as our national hero. Kasi personally, I was inspired kung paano tignan ni Jose Rizal yung relevance ng education. So personally, I wanted to do well in school kasi naniniwala ko gaya ni Jose Rizal, gaya ng turo ni Jose Rizal sa kanyang mga writings na magagamit ko yung education ko hindi lamang para sa sarili ko, kundi para sa benefit ng society na meron ako. So I need to do well in school so that in the future, in the near future, edukado ako. Hindi lang basta edukado, kundi edukadong nag-iisip, critical na nag-iisip, diba? Sumusuri sa government and sa society, diba? For the sake and interest of the Filipinos, hindi lang ng self-interest ko. So yeah, I really consider him as a national hero kahit pa nauna na, nagkaroon na ng pagkatalaga ang Americans. Maybe because yung pagtatalaga sa kanya ng mga Americans bilang national hero natin by that time for the span of their colonial period made Rizal called as an American sponsored hero. But I firmly believe that Rizal isn't, because he is truly remain a true hero, a true Filipino hero for the quality of his sacrifice and his dedications para sa interest ng mga Pilipino. So Yep, Rizal isn't a American-sponsored hero. He is a true Filipino. He is a true Filipino hero because of all the sacrifices he made for us. Yan lamang po. Salamat.